Unang makakalaban ng Gilas ang team ng Chinese Taipei na nagkaroon ng kumpiyansa pagkatapos nilang maisahan ang Gilas noong third window ng qualifiers, pero hindi nga rin ganon kaswerte ang team ng Chinese Taipei dahil matitikman nila ang tunay na lakas ng Gilas sa FIBA Asia Cup level kahit na pansamantala na wala na muna si Kai. Mas determinado ngayon ang Gilas team na kunin ang panalo laban sa team ng Chinese Taipei dahil mas malaki ang nakataya sa FIBA Asia Cup na mismo, hindi kagaya noong third window na non-bearing na nga ang mga laro para sa Gilas team dahil qualified na nga sila sa FIBA Asia Cup at ginamit nila ang pagkakataon na ito ang third window para makapag-adjust at mag-ensayo na para sa FIBA Asia Cup. Mataas masyado ang naging expectation ng Chinese Taipei coach sa Jones Cup 2025. Akala niya mananalo siya. Sa team ng Strong Group, maagang nag-angas ang kanyang mga players dahil sila ang lamang, pero noong nakabawi na ang Strong Group Pilipinas, nakahabol sila sa score at nagaw nilang manalo kontra sa team ng Chinese Taipei A ay puro reklamo na. Ang coach ng Chinese Taipei A, karamihan sa kanyang players sa FIBA ay kasali nga rin sa kanyang lineup sa Jones Cup. Masasabi natin na nagawa sana ng Gilas na manalo kontra sa team ng Chinese Taipei sa third window. Nagkaroon lang sila ng mga pagkakamali sa huling parte ng fourth quarter, pero hindi na nga mauulit ang mga pagkakamaling ito at posible na sa simula pa lamang ng laro ay malakasan na sisimulan ng Gilas ang kanilang gameplay dahil alam nila na FIBA Asia Cup na ito at mas malaki ang nakataya sa bawat laro. Makikita natin na si AG Edo ang nag-iisang big ng Gilas. Sa play na ito wala si Junmar, kaya itong si Gilbert na libre sa loob ng paint para sa isang putback noong nag-attempt si AG Edo na mamigay ng help defense. Bumawi naman kaagad si AG Edo, isang jumper malapit sa baseline, pumasok, 2 points na lamang ang lamang ng Chinese Taipei. Mahigit 2 minutes ang oras natin sa laro. Pagkakataon na sana ng Gilas na makatabla sa score, pero nakahabol itong si Garyaga, naggawa niyang ma-steal ang bola at ito ang napansin natin. Kailangan talaga natin ng dalawang malalaking mama sa loob ng paint dahil na rin sa nahihirapan tayo sa pagkuha ng rebound. Nakakaulit ang Chinese Taipei sa kanilang opensa dahil sa offensive rebounds. Maging sa play na ito, talo na naman tayo sa rebound at rebound ng isa sa aspeto ng laro na kung saan nadihado ang Gilas sa huling parte ng kanilang laro kontra sa team ng Chinese Taipei sa third window. Dahil sa rebound lang yon, nagkaroon ngayon ang team ng Chinese Taipei ng pagkakataon sa opensa na nauwi nga dito sa isang dagger 3. Tres ang naipasok ng Chinese Taipei tapos seconds na lamang ang oras sa fourth quarter. Nasundan pa ng isang good defense ang opensa ng Chinese Taipei. Nabutatan nila ang attempt ni Dwight Ramos. Hindi ito uulitin ni Coach Tim Cone sa FIBA Asia Cup. Sisiguraduhin niya na hindi sila magigipit ng katulad nito sa fourth quarter sa FIBA Asia Cup laban sa team ng Chinese Taipei. Kung meron lamang Kai tapos kasama pa itong si AG Edo, sigurado na dihadong-dihado ang Chinese Taipei sa loob ng paint. Tuluyan na ngang tinuldukan ni Brandon Gilbert ang larong ito sa pamamagitan ng isang 200 putback jam at nadihado talaga tayo ng konti sa loob ng paint sa mga crucial na oras ng laro. Pero gaya nga ng sinabi natin, hindi magpapabaya ang Gilas sa FIBA Asia Cup. Hindi nila uulitin ang mga pagkakamaling ito na kanilang nagawa sa third window dahil kada laro sobrang halaga ang panalo ngayon dito sa FIBA Asia Cup. Prediction natin sa FIBA Asia Cup, Gilas versus Chinese Taipei. Unang laro ng Gilas, mananalo ang Gilas, makukuha nila ang kanilang first win dahil na rin sa magandang takbo ng kanilang ensayo at nasa kondisyon o 100% healthy ang karamihan o halos lahat ng mga Gilas players.